Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidil gurril muhajjalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa na namang karagdagang kaalaman na lingid sa ating lahat, kung saan isa sa mga payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam pagsapit ng gabi. Ika nga, pagka lumubog na yung araw. So meron akong babasahin sa inyo na hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ilan sa mga payo niya sa atin kapag sumapit na ang gabi. Ibig sabihin kapag dumating na ang pagdilim ng gabi. At marami sa atin ang hindi alam ang bagay na ito. So inshallah, mapupulutan natin ng aral ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong babanggitin ko sa inyo ay ayon sa karamihan sa ating mga ulama, ito ay sunnah. At ayon sa ibang mga ulama, sabi nila ito ay nangangahulugan na obligado. Pero, ganun pa man, pinakamainam kung kaya natin na maisabuhay ang payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na babanggitin natin ay mas mainam kasi ito ay makakabuti para sa atin. Ito ay unang-una, yung hadith na naisalaysay ni Jabir radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul layli aw amsaytum fakuffu sibyanakum." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sumapit na ang gabi. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sumapit na ang gabi, aw amsaytum, o kaya ay nabutan na kayo ng gabi, ng dilim, pakufu sibyanakum. Ibig sabihin, kapag lumubog na yung araw, mga kapatid, ay papasukin na ninyo ang inyong mga anak sa bahay. Yung mga anak ninyo na naglalaro sa labas ng inyong bahay, kapag dumilim na ang gabi, papasukin na po ninyo sila sa bahay nyo. Ito ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ito ay payo lalong-lalo na sa mga magulang. Sa mga magulang na hinahayaan ang kanilang mga anak na naglalaro sa gabi. O kaya ay naglalaro sa labas, tapos hahayaan na lang ninyo na hanggat paglubog ng araw, o paglubog ng araw at pumasok ng gabi, ay hinahayaan na lang silang maglaro. So ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pakufu sibyanakum. Kunin ninyo ang inyong mga anak at papasukin na ninyo sa loob ng inyong bahay. Yan ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Una, napayo dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagsapit ng gabi ay papasukin na ang inyong mga anak sa bahay. Bakit kailangan natin silang papasukin mula sa paglalaro o pagtatambay sa labas? Hindi lang dahil sa curfew, kundi ito ay payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi na, fa inna ash-shaytana yantashiru hina idin. Dahil ang demonyo sa oras na yan ay kumakalat sila. So sabi ng ating mga ulama, sa sobrang dami nila, sa oras na yan, ay nagsisikalat sila kasi naghahanap sila ng mapapasukan nila. Naghahanap sila ng matutuluyan nila. Kaya kinakailangan papasukin na ninyo ang mga bata sa loob ng inyong bahay. Okay? Bakit? Kasi yung bata, hindi niya alam yung proteksyon sa kanyang sarili. Kaya focus ang pagpapasok sa mga bata sa gabi kasi hindi nila alam yung mga dua na dapat nabasahin pagsapit ng gabi. So, papasukin ng mga bata sa loob ng inyong bahay dahil magsisikalat ang demonyo sa oras na yan. Na maaaring magkasakit ang mga bata. Maaaring magkasakit ang bata, bigla siyang iiyak na hindi nyo alam ang dahilan. Bigla sila magkakasakit na hindi nyo alam ang dahilan dahil pinabayaan nyo silang nasa labas hanggat sa paglubog ng gabi. So, wag ganun. Wag nyo silang hayaan na makatambay sa labas, papasukin. Una, papasukin sa loob ng bahay. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ. Kapag more than 1 hour na nung pinapasok na ninyo sila sa inyong bahay, ay hayaan nyo na sila. Pero hayaan nyo na silang maglaro. Pero sa loob pa rin ng bahay. Huwag nyo silang hayaang lumabas. فَخَلُّوهُمْ. Halimbawa,
Pag malapit ng lumubog ang araw, pinapasok nyo na ang inyong mga anak, and then hayaan nyo muna silang magtambay. Okay? Pagkatapos dito, after 1 hour, mga ganyan, and then hayaan nyo na sila maglaro. Pero wag nyo silang palalabasin ng bahay. Anong kasunod dito na payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wa aghliqul abwab. Pagkatapos ay isara ninyo ang inyong mga pintuan. Isarado ninyo ang inyong mga pintuan. Wadhkuru smallah. Pagkatapos, kapag po kayo magsasara ng pinto, huwag niyo pong kakalimutan, pagka isasara niyo ang pintuan, sabihin niyo, Bismillah. Sabihin niyo, Bismillah. Kasama dito ang bintana. Pati ang inyong mga bintana, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mapabintana man yan, o mapapintuan, isara na po ninyo. Maliban, siyempre, kung kailangan na hindi isara dahil mainit, o dahil meron ka pang kailangan gawin, so ibang usapan po yun. Itong utos dito na binabanggit ko, ito po ay sunnah. Hanggat sa makakaya natin, gawin natin ang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, isarado ang mga pintuan. Pagka po isasara ninyo ang mga pintuan, ay magbanggit kayo o bigkasin ninyo ang Bismillah. Then, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Dahil ang demonyo ay hindi niya kayang pumasok sa bahay na sarado ang pinto. Subhanallah. Kahit saan pwedeng pumasok ang syaitan, ha? Pero kapag ginawa mo yung hadith na ito, hindi makakapasok ang syaitan o ang demonyo sa loob ng inyong bahay. Pangalawa yun. Pangatlo, na payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa auku kirabakum wadhkuru smallah. Ganun din, pag mayroon kayong lagayan ng inumin, okay, pag mayroon kayong mga lagayan ng inumin, halimbawa, mayroon kayong balon, o kaya ay mayroon kayong tawag dyan, binangga, ano bang tawag dyan, mga balde, palanggana, ay takpan ninyo ito. O talian ninyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa auku kirabakum, talian ninyo. Para matakpan yung lagayan ng inuman, wadhkuru smallah. Pagkatapos, ganun din, sabihin nyo, Bismillah. Sabihin nyo, Bismillah. Pangatlo yun. Pang-apat na payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa khammiru aniyatakum wadhkuru smallah. At ganun din, takpan ninyo ang inyong mga anumang lalagyan. Lahat ng lagayan. Takpan ninyo lahat ng lagayan ninyo. Lagayan ng pagkain, lagayan ng inumin. Takpan ninyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wadhkuru smallah. Pagkatapos, kapag inyong tatakpan ito, banggitin niyo ang Bismillah. Mag-Bismillah kayo pag inyong tatakpan. Walau an ta'ridu 'alayha shay'an. Kahit ano pa, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, walang pangtakip. So, sabi ng Propeta, takpan nyo lahat. Siyempre, walang pangtakip. So, lahat ng pangtakip ninyo, ubos na. Kahit pencil, pwede nyong itakip ng ganyan. Pwede na po yan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sapat na po yan. Basta banggitin mo lang ang Bismillah. Lagay mo, kasi wala ng pangtakip, naubos na, di ba? Sabihin mo Bismillah. At inshallah, walang mangyayari na anumang sakit mula sa inumin mo na yan o pagkain mo na yan. Bakit? Kasi ginawa mo ang dahilan na utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil wala ka ng pangtakip, kahit anong bagay, basta ilagay mo lang sa ibabaw niya. Okay na po yan. Yan ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa atfi'u masabihakum. At pang-anim na payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, patayin ninyo ang inyong mga ilaw. Patayin ninyo ang inyong mga ilaw. So yan ang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Ayon sa hadis ni Bukhari, sabi niya, sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, atfi'u al-masabih idha raqadtum. Kapag kayo ay matutulog na, patayin ninyo lahat ng ilaw. Bulb, kandila, lampara, wala, anumang ilaw, patayin niyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Maliban kung kailangan mo, pero pag hindi niyo na po kailangan, patayin niyo po, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalliqul abwab. Pagkatapos ay isara ninyo lahat ng pintuan. Kapag po kayo matutulog na, ghalliqul abwab. Wa aukul asqiyab. At lahat ng lagayan ng inumin, kahit na yan ay balon o malalaking lagayan ng inumin, talian nyo po yan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag mayroon po. Sabi ko nga, kapag wala, kahit anong itakip mo, basta malagyan mo lang ng bagay sa itaas niya, okay na po yun. Wa khammiru at-ta'am wa syarab. Ganun din ang inyong inumin, takpan nyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagkain, takpan nyo rin, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Basahin natin ang isa pa sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito naman ay nasa hadith ma rawahu Muslim.
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ghattu al-ina." Lahat ng lagayan takpan ninyo. Lahat ng lagayan kapag sumapit na ang gabi, biruin nyo, mga kapatid, itong mga binabanggit ko, sa gabi po talaga ito sunnah. Sa gabi ito sunnah. Ghattul ina. Takpan ninyo ang lahat ng lagayan. Wa auku as-saqa. Lahat ng lagayan ng inumin, talian ninyo. Wa aghliqul abwab. Isarado ninyo lahat ng pintuan. Wa adfi'u as-siraj. Patayin ninyo lahat ng ilaw. Fa inna syaitan la yahullu saqa'an o siqa'an. Dahil ang demonyo, hindi niya kailanman mabubuksan ang inumin kapag may takip o may tali. Isa sa hikmah dito, isa sa wisdom ng kautusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nang sa ganun ay hindi nila pamahayan. Sabi ng ating mga ulama, kasi nga magsisikalat yung demonyo sa gabi na yan, maghahanap sila ng matutuluyan nila. Maaaring pupunta sila sa inumin o sa lagayan, okay? Kapag hindi kayo nagsara ng pinto, pupuntahan nila yan, diyan sila matitira at kakainin nila yung mga pagkain ninyo na magiging dahilan tayo ay magkakasakit. Wala yaftahu baban, yung inumin na natakpan, hindi siya makakainom diyan. Wala yaftahu baban, at hindi niya mapapasukan ng bahay na sarado ang pinto. Wala yakshifu inaan, at anumang lagayan na inyong tinakpan, kahit anong itinakip ninyo diyan, ay hindi niya kayang buksan yan. Fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rida ala ina'ihi 'udan wa yadhkuru ismallah falyaf'al. Kahit wala ka nang mahanap na pangtakip, tingnan niyo ang utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit wala ka nang mahanap na anumang pangtakip, kahit ito lang, kahit anong uri ng kahoy na ilalagay niyo sa ibabaw ng lagayan, ilagay niyo. Pagkatapos magbismillah po kayo at insyaallah, kahit ano pang insekto yan, kahit ano pang mga nilalang yan, ay hindi nila kayang uminom o pakialaman yung pagkain niyo o anumang gamit ninyo. Fa innal fuwaisiqata tudarrimu ala ahli albayt baytahum. Bakit? Kasi ang daga, special ang daga, ay susunugin niya ang bahay niyo. Susunugin niya ang bahay niyo. Siya ang magiging dahilan at magpapaapoy siya sa inyong bahay. Wa akfiul ina aw khammirul ina. Kaya takpan ninyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang inyong mga lagayan, talian o kaya ay inyong takpan. Ito ay hadis na marawahu Muslim. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, basahin natin ang sinabi ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito. Unang-una, sabi ni Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, Jami'u awamiri hadal babi min babil irsyadi ila al-maslaha. Sabi ni Imam Al-Qurtubi, isa siya sa maalam sa tafsir, lahat ng kautusan na ito ay isa lamang ito sa makakabuti sa atin. Payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam para sa ating kabutihan. Wa yuhtamal an takuna linnadab. At maaari na ito ay dahil ito ang sunnah. Wala siyama fi haqqi man yaf'alu dhalika bi niyyati imtithal al-amr. Lalong-lalo na kapag gagawin natin ito bilang pagsunod natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam, may gantimpala po tayo. Sabi naman ni Ibn al-Arabi, dhanna qawmun anna al-amra bighalqi al-abwabi amun fil awqati kulliha. Sabi ni Ibn al-Arabi, ang akala ng mga tao, ang pagtatakip sa mga pintuan ay sa lahat ng oras. Walaysa kadalik, bagkus sabi ni Ibn al-Arabi, hindi ganon. Wa innama huwa muqayyadun bil layl. Dahil ang tinutukoy dito na pagtakip ng mga pinto, pagsara ng mga pinto ay espesyal sa gabi. Wa ka'anna ikhtisasul layli bidalika li anna an-nahara ghaliban mahallu tayaqqud bi khilafil layl. Dahil sa araw gising ka, kaya nakabantay ka. Ipaggabi tulog ka, kaya mahirap na hindi mo isara ang pinto. Wal aslu fi jami'i dhalika yarji'u ila syaitan. Dahil ang layunin, ang original na batas, bakit mo isasara ang pinto? Para sa demonyo. Para hindi makapasok ang demonyo. Fa innahu huwa alladhi yasuqu al-fa'rata ila harki ad-dar. Subhanallah. Sa gabi, dito may kapangyarihan ang demonyo. Kapag gabi, mga kapatid, dito may kapangyarihan ang demonyo. Sa araw, mahina siya. Pag gabi, makapangyarihan siya. At isa sa uutusan niya na kanyang kawal mula sa mga hayop ay ang daga. Daga ang kanyang inuutusan na sila ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasakit kayo. Bakit ang inyong inumin may sakit? Ang inyong pagkain may sakit? Bakit nasusunog ang inyong mga bahay? Dahil sa daga na inuutusan ng demonyo na yan. Subhanallah. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Falaq, ito ay nagpapatunay sa hadith na ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq.
tayo ay nagpapakupkop sa Panginoon ng pagbubukang liwayway. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab. Nagpapakupkop tayo sa lahat ng mga masasamang nilalang. Min syarri ghasiqin idha waqab, kapag ka dumating na ang kasamaan ng gabi, kapag sumapit ng kadiliman. Subhanallah. Kaya pag sumapit ng kadiliman, dito na magsisimula ang mga masasamang nilalang. At hindi lang po yun. Mayroong pang hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam na pati ang inyong mga alagang hayop ay kinakailangan din na inyong papasukin din. Hindi lang ang inyong mga anak o mga bata. Bagkus ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Muslim, la tursilu fawashiyakum, ay kul ma yantashiru min masyati ghayriha. Huwag ninyong hayaan na ang inyong mga hayop ay nakalabas sa gabi. Bagkus papasukin ninyo ang inyong mga alagang hayop sa kanilang bahay, sa tirahan. Idha ghabat ash-shamsu hatta tadaba fahmatul 'isha. Kapag lumubog na ang gabi, papasukin na ninyo ang inyong mga anak, papasukin na ninyo ang inyong mga hayop sa alagang hayop sa kanilang mga bahay. فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. Dahil ang mga demonyo sa gabi na yan ay nagsisikalat sila. Sa sobrang dami nila, naghahanap sila ng matutuluyan, naghahanap sila ng makakain. Kaya kapag ginawa mo ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito, sigurado malalayo po tayo sa mga kapahamakan. At bilang panghuli, bakit nga ba inutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na takpan ng mga inumin, takpan ang pagkain, takpan ng lahat ng lagayan? So, babasahin ko sa inyong hadith. Ito ay hadith na naisalaysin ni Jabir bin Abdullah na rawahu Muslim. Sabi niya, Ghatu al-ina, takpan ninyo ang inyong mga lagayan. Lahat ng lagayan, takpan ninyo. Wa awku as-siqa, ganun din ang lagayan ng inumin, talian ninyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi kaya tinawag na talian kasi ang mga lagayan ng inumin dati ay galing sa mga balat ng hayop. Fa inna fi sana, ito ang sikreto. Fa inna fi sanati laylatan, dahil sa loob ng isang taon, ito ay hadis na sahih. Dahil sa loob ng isang taon ay mayroon diyan isang gabi, yanzilu fiha waba, kung saan babagsak mula sa taas ang sakit. Subhanallah. Sa isang gabi, sa isang taon, mga kapatid. Dapat, hindi natin alam kailan ito mangyayari. Kaya dapat araw-araw tayong magtatakip. Bakit? Kasi ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa inna fis sanati laylatan yanzilu fiha waba. Dahil sa isang taon, mga kapatid, ay mayroon diyan isang gabi na bababa ang sakit mula sa taas. La yamurru bi ina'in laysa alayhi ghita, at walang dadaanan ang sakit na ito sa isang bagay na walang takip, aw siqa'in laysa alayhi wika, o isang inumin na walang takip, illa nazala fihi min dhalika alwaba, kundi ang sakit na yan ay babagsak direkta doon sa lagayan na yun. So yan ang sekreto, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya tayo nagtatakip ng ating mga inumin, ng ating mga pagkain, kasi mayroon talaga, kahit na hindi yan inuman ng daga, may sakit na babagsak pala dyan na sa isang taon darating at darating yan. Kaya, hindi natin alam kailan yun. So, dapat araw-araw nating tatakpan ng ating mga pagkain, ng ating mga inumin. Ganon din ang mga ilaw natin, tatakpan natin kasi inuutusan ng demonyo ang daga na yan na puntahan niya ang mga ilaw ninyo para masunog kayo. Maaari yung daga, makuryente ang daga, dahil masusunog yung bahay. Yung daga, isasakripisyo niya ang kanyang sarili kasi kawal siya ng demonyo mula sa mga hayop. Ganon din ang mga pintuan, kaya natin isasara para hindi makapasok ang demonyo sa loob ng ating bahay. Kaya natin papapasukin ang mga bata at ang mga hayop papapasukin sa kanilang mga tirahan para hindi sila mapakialaman ng demonyo na maaari silang magkasakit. So inshallah mga kapatid, itong mga bagay na ito, mapulutan natin ng aral, at ganun pa man, hindi ito obligado, kundi ito ay sunnah. Kasi may mga bagay na kailangan natin buksan yung bintana kasi mainit, o kailangan natin buksan yung pinto kasi may hinihintay tayo. So, ibang usapan po yun. Pero kung wala po tayong kailangan at hindi po natin kailangan na magpalamig kasi malamig naman sa loob, so huwag niyo pong kalimutan magsara ng pinto, magsara ng bintana, patayin lahat ng ilaw, isarado lahat, takpan lahat ng ating mga inumin at pagkain, dahil ito po ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At huwag ninyong kakalimutan na ang inyong mga anak,
pagka sumapit ng gabi, papasukin na po ninyo sa loob ng inyong bahay. So inshallah mga kapatid, ito mga sunnah na ito na payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay maisabuhay po natin kung saan hindi po natin nagagawa ito sa araw-araw na pamumuhay natin. At inshallah sa mga nakarinig at nakaunawa sa payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, magsimula po sana sa araw na to, ay gawin po natin sa abot ng ating makakaya ang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya magpapayo kung hindi ito makakabuti sa atin at sa ating kalusugan. So hanggang dito na lamang, hanggat sa mga susunod na pagtalakay natin sa mga karagdagang kaalaman sa ating relihiyon na bihira lang tinatalakay. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.